God, lain gate nga kunyara kita sa namong duog nga aton makatuan, pero ang diin yara ang pagkalilipon sa mga katawan sa Dios, din ang pulong padayon ang ginatag, din mayara sa pagsimba sa Dios, mayara sa pagambahan, mayara sa pagdayaw. Ito kita yara ang presensya sa Ginoo. Duha tatlo nagatipon, pulong sa Dios nakasaling, yara siya sa ila tunga. Yari ang Ginoo sa tunga sa nga gabihon, kanagi sa iya pulong atong gisaligan. Ang Diyos maghapo maulong, siya magasaad, siya magahambal. Praise God. Yara sina ang Diyos sa likod sa iya mga pulong. Praise God. Sa lisong lalag na, God is in His Word, speaks by the Word, revealing His will. Hallelujah. So ang Diyos yara sa iya pulong, nagapamulong paagi sa iya pulong, nagapahayag sa iya kabubuton. Ini nga pagtipos niya gabi, kabubuton niya sa Diyos, ginambalan niya sa mga lagna. Praise God. Hallelujah. So, amo ining adlaw ginhatag sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Tindo kita manghinigugma to start our service this evening. Hallelujah. Ato nang baon ang ambahanon nga ang Diyos balaan. Holy, you are holy. King of kings, Lord of lords, you are holy. Jesus, you are Jesus. King of kings, Lord of lords, you are Jesus. Hallelujah. Holy, you are holy. King of kings, Lord of lords, you are holy. I worship you. Ang iyon ang aton ito Brother Dave sa pagkasin nga ito sa kabihon.
Lord, Lord. Perfect. Your Father in heaven is perfect. Hallelujah. Love it, Lord. Thank you, Jesus. Amen. 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 Oh, yes, Lord. Sure. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. 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 Maghatag ka, hatag kitang kauturan, o kung magkikbayan kita sa atong mga nagsagugma, servisyo sa gabi. Sa pagkuha natin mga turan, ato ang bahanon nga, I'm so glad I belong to Jesus. Amen. Oh, I'm so glad I belong to Jesus. Oh, I'm so glad I belong to Jesus. Oh, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, I'm so glad I belong to Jesus. Oh, I'm so glad I belong to Jesus. Oh, I'm so glad I belong to Jesus. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God he lives. I can face the Lord. Praise because he lives. Is gone. Oh, because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Oh, Ginoo, salamat po Diyos. Ibisan kami, Ginoo, nagkakapalta. Panikaw, Lord, padayon nga nangin matutong sa iyong mga pulong. Subong Ginoo sa inyong kabihon. Lord, O God, ang imo grasya kay kaluoy, padayon nga Ginoo. Buo mo sa iyong mga katawan sa inyong jutay nga duog na din padayon ang imo, Lord. O God, pulong ginabantala agod sa paghingpit sa imo katawhan o Ginoo. Gabo ini amay, Lord, ang maghatag sa amon sing kasiguruhan. Padayon nga gatubo kami sa espirituhanon nga kabuhi Ginoo. Amay, salamat gid, yari kamay ini mga dulot namon sa gugma. Balik namon sa itiyon, Lord. Ang among pagampo Ginoo kabay nga ini mangin bahin sa
Lamiton nga ang katapusan nga pinili matawag. Kay balo kami Ginoo nga kung makita ng katapusan pinili, yan ang pulong mo matuman na Ginoo nga ikaw magkari sa pagkuha sa imong iglesia nga wala buling kunot kagman sa Ginoo. Nangini kami Dios among gipampo amay sa gabi padayon ang imong ngalan, ang imong grasya, ang imong kaluoy, gugma among kilalahon. Wala kami iban sang dayawon so sa among ginhambal, we belong to Jesus, Lord. We belong to no other else but we only belong to Jesus. So God, thank you Jesus, God. This evening, oh God, giuli namon sa imong kadangganan. Iampo ni Diyos ini nga pangamuyo ginauli namon paagi sa mahal kay matami isang ngalan. Ginoong Jesucristo nga amon Ginoo kag manuluwas. Amen. This time ato ni i-turn over ato ni balik sa aton mahal nga pastor ang mensahe niya gabi. Para sa mensahe sa Dios niya gabi. Ato nang bawo ng ambahanon, ikaw ang kusog kanako. Ikaw ang Diyos, Ikaw ang kusog, kalipay ko. Kaya may gabi ka natong tanan. Atong abrihan atong mga Biblia para atong sugdan pagbasa ang mga kasulatan nga atong tuyo pagbasahon karong gabi. Sarang ba ninyong mabasa na akong gisuwat, no? Akong kikinanglan ang inyong partisipasyon ha, kay kung di pala ko matultulan niya, kamo na unang makabukat sa inyong Biblia, hangyoon tama pagbasa niya na sa kusog nga pagpaningog. Abrita sa Roma 4:18 hangtod 20. Bisan sa diha nga dili na unta takos kalauman, si Abraham ituo nga malaumon nga siya mahimo gayod nga amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa gikaingon kaniya, maingon niya na ang imong kaliwatan. Unsa man ang gisgutan, ang mga kabituonan nga nasa langit. Ingon na daw ang ginaghanon sa ihang makaliwat. Ituo si Abraham. Wala siya maluya sa iyang pagtuo, bisan sa iyang pagpamalandong, may tungod sa iyang lawas. Nga daw patay na kini, sanglit may kagulungon naman siya nga usa ka gatos ka tuig. So just imagine karon kung doon na mo'y kailang nga usa ka gatos ka tuig ang edad sa usa ka lalaki. Unsa man sa inyong pagtanaw niya, abtikon pa ba siyang maglihok-lihok, maglisok-lisok siyang lawas sa pagbatanon, pati naging hinaya. Nana na si Abraham nining idara usa ka gatos ka tuig. May pagsaad sa iya nga iyang mga anak sama si biton sa kalangitan. Murag kahinubra naman ang istorya. Pero Diyos ang nagsulti, tinuod na. Mituo si Abraham. Dugang pagyod. Diha kaniya, siya.
o sa iyang pagpamalandong mahitungod sa pagkaapuli na sa tuwang ka ni Sarah. Sa English na didness. Parehas ang description sa iya o sa iyang asawa. Did. Mura nagpatay ang lawas niya si Sarah po, the deadness of Sarah's womb. Ganun kay, nasabtan na ipasabot niya, nagingon na lang pagkaapuli. Pero kanindot kung makirion ang term nga patay na, but laya na. Wa na ipaglaom. Nga mga anak pa. Natural. Diha kaniya, versikulo 20, wala ang kakulang sa pagtuo, nga arang makapahimo kaniya nga maduha-duhaon sa saad sa Dios. Hinunua sa naghimaya siya sa Dios, mitubo siya nga malig-on sa iyang pagtuo. Amahan, daghang salamat ni mga pulong nga Lord nga among gibasa og nabatian karong gabi na. Hatagi kami Dios sa mensahe gikan sa imong Biblia o sa mensahe sa imong propeta. Aron kami dunay madawat ni gabi na. Magapadayon Lord nga magasagod ka mo sa espirituhanong kusog hangtod ni nang adlaw nga imong tagal nga amo nagipaabot o Dios nga mao na ang kalipay dihitopngan kung kami imong kuhaon Lord niya nang gitawag nga pagsakgaw o rapture. Salamat Lord uban sa mga uban kanamo pinagi sa live streaming, ikaw malangin kanila usab ingon kanamo karong gabi na. Kini mo yung pag-ampo na maumahan sa imong ngalang mahal kang Ginoong Hesus nga mubugtong Ginoo maluluwas. Ang maglingkod kamo. So makamayon sa Dios dili hataas ang atong pagmensahe. Pero wa pa pasabot kay dili taas at lang paros-paroson. Hinaot sa tabang sa balang espiritu madawat nato ang ayang gyud nga atong madawat. So ang description ang paghulagway ni Apostol Pablo kang Abraham, patay na ang iyahang lawas nga daw patay na. Siyempre si Buhano man na gali Grego man ang pagkasulti sa original. Kaya nasayod ta pinagis pagtuon sa mga theologians, sa mga manggialamon nga ang original o kung ang gigamit yun nga kanhing pinulungan nga ang Biblia gisuwat sa bagong tugon Grego. Ang daang tugon Aramaic or Hebrewanon. So gingon diri nga sa gitranslate sa English nitong tuig 1611 or 1611 English na. Sa English gingon nga did. Sige, anybody read in English palihog. Kani atong gibasa sa scripture. Romans 4:19. Now did. Oh, you see? Oh, ang kang sarang, nakita mo, puros did. Gigamit ang ihang lawas o kang sarang. But ingnon, o sa tanong pa, di na mamunga, laya naman. O saan pa man pagpamunga, sa kahon laya, nagdahon. Laya nag mga panit sa ihang lawas. Ang bark, sa English pa. So, laya na ang kahoy. Kung laya na, di ka nakapaabot, mamunga pa na. Ingon ana ang kahimtang ni Abraham ni Sarah. Sa dihang miabot ang saad kanila nga sila manganak. Kagiyon sa man pagsulat sa Biblia dahil nga ginaani man ni Pablo pagsaw, pagbaton sa iyang panahon, ang kasugiran mahitungod sa kinabuhi ni Abraham ni Sarah. Kagiyon sa man pagsulat kini. So ato basahon sa Old Testament. Kay human ini, mabasa ko din sa mensahe. Nasayon ta sa Genesis Kapitulo 18, dinhi sulat ang record sa dihang may tulo ka mga tao nga miduaw kang Abraham ug kang Sarah sa ilahang gipuy-an didto sa kakahuyan sa Mamre. Genesis 18:1. Unya kadto oras nga kaudtohon, so init ang panahon. Og si Abraham nasa guwa sa iyang pultahan, naglingkod. Og si Jehovah mitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre, nga sa naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw. O gihat niya ang iyang mga mata og mitanaw siya og aniya karon ang tutulo ka lalaki nga nagtindog sa tubangan niya og sa iyang pagkakita kanila midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagbo kanila iyang gisugat. So usa ka timaan sa dako nga paghinangop sa iyang nasabtan nga mobisita silang balay. So, wala niya gihuwat nga mahadool iyang gisugat. So, makakuha na diha dayon og karakter sa tuwang aman sa pagto. Very accommodating, no?
very hospitable, matinahuron, mailagaron, amumahon. So tulo sila no, so silang padayon kini, ang duha nini nasayon na mo no, ang duha nini din kini ipaingon sa Sodoma. Ang usa mao nagpabilin diha kaniya. Mao na atong pikapon. Ari na ta sa 9. Og sila miingon kaniya, hain ba si Sarah nga imong asawa? Og mitubag siya. Anaa siya sa balong-balong. Yes, unya miingon siya. Oh, primero nangutana sila. Unya miingon siya. So atong makita sa 9 og 10 nga nagbuwag ni silang tulo. Ang duha may paingon sa Sodoma ug ang usa nagpabilin kang Abraham. Og unya miingon siya, sa pagkamatuod magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon og tan-awa si Sarah nga imong asawa makabaton sa usa ka anak nga lalaki. Og si Sarah nagpatalingog dito sa pultahan sa balong-balong nga diha sa iyang likod. Nakadungog si Sarah sa mong istorya sa usa nga nagpabilin. Karon, andiyan na, sa 11, muna yung i-pick up ni Apostol Pablo. Karon si Abraham o si Sarah, mga tigulang na. At kayo ang pagkasuwat sa Genesis, muna ang ipunit ni San Pablo. Mga tigulang na. Mga tigulang na gayod kayo. Gisulit pa. Subot inon, doon na emphasis. Buot yung diin diri sa writer si Genesis, kung unsa gyud ang kahimtang ni Sarah ug ni Abraham nining tungura, pagduaw nining tulo ka mga lalaki kanila. Kaya ganun gisulit man. Tigulang na, mga tigulang na gayod kaayo. Can you see the point? Gitagaan gyud emphasis. Mihunong na kang Sarah ang kinaiya sa mga babae. Nasabta nato ang bot ipasabot. Ang gitawag regla o binulan. O sa English pa, menstruation. Oh. Wa naman nag-ipunit ni Pablo. Ang iyalan ni Pablo, kanang-ingon na lang nga ang ingon og pagkapatay na sa lawas ni Abraham o ang pagkaapuli ni Sarah. Maulan to pick up ni Apostol Pablo. 12. Og mikatawa si Sarah sa iyang kagalingon nga nagaingon. Diyan ato makita igsoon nga makumbinsi gyud ta basig dunay mga ubang mga ingnon tabi mga grupo o mga Christians na ini kahibaw sa itong buruganan sa end time nga nagausab si Sarah si Abraham kay ba man atong atuon ron. Nga mingon sila, sa Biblia kung nangausab, di basahon to ni. Ug ingon sila nga di mi tuwa ng inyong reading between the lines nga bisag giprangkas sabton-sabton lang. Ug di man sila ato silang tagaan og respeto silang masarangan. Pero para nako ang description ini nagpakita gyud nga og normal kag isip nagpasabot nga sa natural lang nga expectation di na gini manganak ning duha ni tigulang na gyud kaayo bukatawa ba kay Sarah ka og di siya mismong natungdan do na pa kalauman siya base pa lang bro makuha ni sa ingon nato nga borderline padagsa maabot pa man akong regla base pa lang basta timingan og magrelasyon sa kumbana nga murag mga young people balik sa una bago magikasal. Hingkata usa man nakapakatawa niya. Kay siya kumbinsido nga di na wa na gyud. Wa na mahimo og Bisaya pa. Oh, you see? So I'm fully convinced with the revelation which ultimately after this message mo ato ang tagagdiin. Oh. Ikatawa si Sarah siya kagulingon nag-ingon, karon hinuon nga ako tigulang na. O na. Aduna pa ba ako'y kalipay? Sanglit ang akong Ginoo. Tigulang naman usab. O direta makapick up kini pud gi-pick up po ni Apostol Pedro kining bersikulo nga ang address ni Sarah kang Abraham Ginoo. Na ang ato mga man sa pagtuo matinon-anon gyud sa kasulatan. Sa bagay sa propesyon natural sa pangita sa pangabuhi si Apostol Pedro mananagat man lang. Pero iyan ang giingon nga gitawag kuno ni Sarah si Abraham nga Ginoo, Lord. Mao ni ho. Ako kang kung Ginoo. Kita bintang Ginoo gani si Ginoo Jesus dayon ato mapinsan di ba? Gawas kung estudyante ka gitudloan man sa mga maestra nga ang bata ingnon ang maestro nga Ginoo, Ginoong kabungkag. Gining binibini gining naman sorry. Binibining granto ana. Miss
So, Ginoo, ihanang address kang Abraham. So, ingon siya, maglipay may pag-usap sa kung Ginoo nga. O di Abraham pa, murag mga young people, bagong minyo. Oh. So, si Sarah mismo yun, nakakatawa sa iyang nalunggan. That in itself will tell us na tigulang na yun sila, kumpirmado yun ni Sarah, tigulang na yun sila. Pero sa naman 13, onya miingon si Jehovah kang Abraham. Klaro na, ang nagpabilin kang Abraham, ang Diyos mismo. Nganong mikatawa si Sarah nga nagaingon, matuod ba gayon nga ako mag-aanak? Nga ako tigulang naman? 14, aduna ba'y mga butang nga makuli sa Diyos? Mutinon nga, malisod? Sa panahon nga gitiman-an, magabalik ako kanimo. Kung waabot na ang panahon o si Sarah, makabaton sa usa ka anak lalaki. Unya si Sarah milimod nga nagaingon, wala ako magkatawa, kay nahadlok siya. Og siya miingon, dili, kung dili nga may katawa kagayod. Diyan lang takutob. So that is enough to convince us nga ang gisuwat ni Apostol Pablo, dili lang kay iya lang ni Apostol Pablo. Base sa nahisulat sa nagunang kasulatan, mao'y gipunit sa tuang apostol o manunudlo. Kay mao man si Pablo, teacher and preacher, an apostle to the Gentiles. So, actually, mensahe na ko karon, you will know it sa mga padayon ako. Now, doon ako basahon sa Feast of the Trumpets, ha? O, preparar mo diha, kaya bisig mangayo ko sa inyong suporta, pabasahon ta mo. Akong gisulit kini, ang tala ni Arong Gabi, nakatindo dito sa atong fellowship sa simbahan ni Pastor Novi, sa itong alawag ito? So, na-bless yun ta, no? Na-bless yun ta sa maong tigom. Ang mga wali sa mga pastor sa Laminan, at minsan ni Brother Mario Chua. Sa nagwalis, Brother Mario Chua, wa ko mag-rejoice, uban sa kadaghanan, halos ang taga-rejoice man. Kundi ang akong gibati, ang pagkahinoklog. Nagpungko ko nga hinoklog kong naminaw, o ang akong pag-appreciate sa Diyos sa inspirasyon, ang pagkadasig, o ang unwinting sa ginugihatag sa tao nga nagwali. O nag-observe po ko sa usapot ka pastor nga nagbingkod sa dool, nakaingon ko, ang Diyos maugigahatag yun og sari-sari nga gasa. Kaya sa kung tanawin ko, gift yun ni Mario. Kaya og pastor lang guro siguro, gihurot na guro niya, yagyag ang anging isulti nga mga termino. Pero kay tungon na sayod ko si Mario karon, wala naman nagakupot sa opisina nga pastor kundi ebanghilista. Lahi man gyud ang pastor nga ebanghilista. Nagpastor ka sa makag amahan. Kining amahan og mahimo mo lang gyud nga og pwede mo lang gyud labi lang imong mga anak gagmay pa. Imo ginang himukugan, kuwangin mo lang mga bukog ang sudan. Imong ihatag nga kana gyung klaro gyud nga maayo gyud para sa bata, walay delikado nga mabukog, unsa diha dunay mga object na hisagol sa bugas nga dili ang iyang makaon sa bata, the best gyud sa pagkaon na imong ihatag. Ikaw pro pastor to siguro iyatong home church, iya nagito iyag-yag ang tanan. Kaysa ako rin mo to ang paborito. Mao nga hinuktik ko sinidukin. Ikaw kining pinadayaga, grabe yung mahatag yun og inspirasyon. Wa ko mag-ingon nga wa ka ani di ka inspired preacher, dili. Kay panahon ni sa mga anointed ones, genuine man kung dili, this is the age of anointed ones. Kay this is the age of Joel to. Amen? Amen mo na. Panahon ni sa Joel 2. Igabubo sa Diyos ang Espiritu sa ulahing mga adlaw. Niyan na sa ulahing mga adlaw. Pero nasahid ko nga nung inadtos, Mario, actuation, tungkol kay iyang giwali, iyang gituan, may pinadayag siya siyang gisulti. Pero man ako yung time, di man iyon actually nga murag, di man actually regret o kasubo. Kung di kayo lang ko, kapastilag pastor lang siya, gihalan ng kongregasyon, no? Gihurot na niya gyag-gyag ang mga termino. Magawa na ng mga term, old soul new soul, magawa na kitanan. Kaling lang i-appreciate sa gift gihatag niya. He really knows how to conduct and behave. As someone nga kinahanglan i-welcome sa mga pulpit around Negros o din sa mga to.
But it is difficult for me. Kay pastor man ko, so naanad ko nga kinahanglan na gyud sa gaging ihatag. Kani dito I also chose not to speak deep. I just want to speak on the level of the congregation nga naminaw. So, hingabot na mo sa nato gikot siya nga ako pong print dayon sa kuang tablet pero nawala man ang iyang court search. Ay na lang. So at least mao ni akong ihatag rong gabi katong gihatag nako sa miaging mga Domingo if you remember. Sa dihang akong gihatag ang tubag sa Pilipinas sa pangutana sa mahitungod sa persecution nga moabot. Wagi pa ba ang iglesia sama sa unang iglesia kaniadto. Ang tubag sa Pilipinas dili naman daw kaya ang sunod rapture. O mao na ni. Kini nga kasulatan sa Genesis 18 nga gisao ni Apostol Pablo sa bagong tugon. Mao na gikuha ni Abraham sa pinadayag sa rapture sa atong panahon. Pagka-blessed yun nato sa end time message. Kaya ako daghaman kog na abot ka kabog do na ba moy nadungog o kadi man ko ka underestimate ninyo nga moingon ko nga awa man sila guro ga pamati guro sa live streaming guro ron sa cellphone lain man na guro ang huyog og hilig sa mga young people lain man guro adi ko kay pananglita abi do na sa inyo naghago po namin maminog ng live streaming og nakadungog mo bisag mga maayong manunodlo mga dinihugan po dagko pog mga religious organization, nagpasabog ni sila mga gifted nga mga manugwali, pero mutandog sila subject sa rapture, nakadungog ba mo nga ilang giapel pag tandog kini Genesis 18, ilang bang giapel paghatag sa pagpaligon sa pagtulunan sa rapture sa iglesia. Kay kini hilabihan nga kanindot dining paggamit ni Abraham nining nga mga kasulatan. Paminawin ninyo kaya ako na sugdan. Feast of the Trumpets. The seven church messenger, the seven trumpet messenger is all prophets. Sa Revelation chapter 8 verse 2, nakita na ito ang record ni Juan, pinalangga nga, nakita niya ang 7 ka mga manulunda nga nagtindog sa tubangan sa trono sa Dios. Gihatagan kinig 7 ka mga trompeta o budyong. Og nasayod ta nga kining 7 ka mga trompeta sa spiritual man nga trompeta, di man actual nga trompeta. Tanan guro ta nakakila matag literal nga trompeta og nakaagitag high school. Man gigamit man sa kanang magmarcha no, nga magparade. Kanang ginahuyop ana nga sipa kay og tingog. So sa spiritual man di man literal nga trumpet. Mensahe ni siya, basta trumpeta gani, mensahe na. O kung mensahe gani, may taong mulitok. So ang mulitok nining 7 trumpets sa Book of Revelation, mga propeta na mo na nakisulam, the 7 trumpet, messenger is all prophets. Now that's right. Injected is the 144,000. So, but ingnon ang 144,000 may connection siya nining 7 ka mga trompeta. Og ang mabudyong sa 7 ka trompeta duha ka propeta. Revelation chapter 11. Di sa nato basahon unya lang ro siya eksakto ng positioning basahon tana. Kung ang gitawag sa mensahero sa 7 trumpets nga mao ang sa Israel 144,000. Ang prophet po sa Gentiles, naapoy tawgon, kaya naapoy trumpet, di ba? But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound. Di ba? Ang tawgon, kita, ang bride, nga mao'y rapture nun. Ang tawgon sa 2 prophets, Revelation 11, 144,000, may rapture ng 144,000. Kaya di na sila bride. Sa Biblia, ang ilan ang type, si Benjamin. Ako pasalamat ko sa akong mga katawan din ng Sibhana, nga bisag batanon bata pa kuan ning bansay na kaayo sa gitawag nga written Bible o magisgot og mga karakter mga tao sa Biblia anad na mo i-live stream na pero I will say this sa usagid ka pagsulti nga dili makapangdol I take notice kasi dihang mo challenge ko wala may kulang mag kuaning mga tawhana sa Bible knowledge
Nya madugay ka lang mo question na po gusto kong may mutubag. Ang mutubag pirmi ang tuwa sa guwa. Nakita na ko murag mga taga-sagay to. May napakahuman na gyud si Mario na naplangkahan na gyud sila. Nila ko sinyo kay dala Bible how. Matay ba to? Hingwa ni ko na naplangkahan na gyud Mario. Pero ako na lang gitayip ng natural nga ang magdubihanay o magsugod nagbalus-balus sulat. Tipigan gina ang sulat. Tipigan ginagmayo. May na anytime o gusto siya ma-excited na po sa mga sweet talk sa sulat, iya dahil matultol niya. Basta niya, magyum-yuhom siya. Hashtag ito na kantag yung gimemorize niya ang linya sa sulat. Ang ako atong tumugtuyo nga, i-encourage ang tanan nga mag-Bible reading yun. Di na lang sa mga salvational ka naman dyan sa 16. Bisag kini, you must familiarize yourself with this written Bible. Kayon sa man ni Pablo, ni Pedro, pag saysay sa ato, sa ilang epistles to the churches, og di sila familiar sa Old Testament. Bisag alam, si Pablo siyang pagkaalam, ha? Di magpulos ang ihang natural nga kaalam without the cupping of the knowledge of the Word of God in the Old Testament. Pag magparis ng duha, naturally, alamon ka, talented ka, dugangan pag sa imong knowledge of the Word of God, samot pag ikaka-blessing sa mga tao nga nangalagad sa Dios. Mo ni. So, ang duha ka mga messenger sa Israel o sa Gentiles, puros prophets. Ang tawgon sa trumpita sa Israel, 144,000. Ang tawgon sa mga silyo sa Gentiles, ang bride. Okay, ha? Kung kami magtuon ta, ha? Og Israel gani, ang mensahe, trumpets. Og sa ato gani, silyo. Pero imensahe, trumpet man siya. Mga gani nga, mga gani gamit mo lang time. Og ang trumpeta, kung di ko tinamhatag, og mensahe, kinsa mo ko mangandam sa away. Kaya og atong balik yung yun sa Old Testament, ang literal nga gira, may trumpeta pong dala. Kaya gitunaan ang mga part, bisag karon gani, usbunak, bisag ahaw lang PMT, doon na gani trumpet. Kaya ilan ang gitunaan nga ang tingog sa trumpeta, pag ngayon gani nga, abante, ilan ang tingog sa opisyal. Bisag dako, bisag tingog. Mahimong mabatian sa doo lang ang mga soldado, pero dito sa pinakatumoy, sa pinakaulihi, magliso ng makabati siya command. So, walay unity. Pero trumpeta, pati kusuga sipa kayo, unya, gitunaan sila kining tinguga, pag usahon ganini, advance, attack ang sabot ini. Pag mayon ganini nga retreat, sibog. O, uning pasiya sa tingog trumpeta. Kung saan trumpeta, kinanglanon siya. So, kulko, sa Israel, unsa ganito, dahil trumpeta, sa ato ang mga Gentiles, unsa ganito, silyo, mauna siya. Ang buhatag sa trumpeta, nga propita. Ang buhatag sa silyo, propita, giparihas, propita. Mauna diya. That's right. Injected is the 144,000. Calling the cells which was to the Gentiles. It had to be to the Gentiles, to open up the Gentiles and say the Gentile church. Hinayon na yung, tara, panidin ninyo. That is all we know. That is all we are listening to. I believe na naani what already passed. Unsa mahingagi na itong panahon na pagwali niya ni 1964. Dugay naman eh. Unsa may iyang nakita ang hingagi na ang kasaysayan sa church ages. Ang ngayon ang iminsahe kay church age ko na. Kita lain tang individual. Sa kada panahon may mga individual. Lain-lain, lahi-lahi nga personalidad. But as it church, we are one. That is the revelation. There's only one body. Unsay nahitabo nila, identified kita. Kung unsay nahitabo sa atong panahon, identified po sila, sa mabag, mukuyog sila nato, sa unsay nahitabo nato, giisip ang nahitabo nato, nahitabo po sa ila. Kaya usa naman kalawas. Gingos Pablo, ganit ko na usa kabahin sakitan. O kumingkin mo sakitan, mo naman kasiyara, dihara kuto ang sakit. We know very well that scientifically, kamingking na sa pagbubati sa kasakit, iyan ang idulong ang minsan paingon si mong ulo. O imong bation, ang imong klawas yun, musapir yun. That is the revelation. So,
Paghisgot tag persecution. O may persecution na hitabo sa ages, bisag niya sa end time, we are identified with that. 100% that is the truth. Or else, sayop ang Biblia nga moingon nga, one body. One body ra din, pero kung gibati nila dito ang kasakit sa persecution, literally, wa ta kabatyag, but in the spirit na mamalandong ka, imagine ka na watas-watas yung mga batang gagmay. Try to take abi sa imong bata himoon. Di ba? Grabe. Grabe nila ito makaisuna dito. You will begin to have remorse in the spirit. Sorrow, pain, knowing that they are fully human like we are, and having trust upon God. Where is the God that I serve? Ganuwa man siya mabot to deliver me. You might think the same. Therefore, mauni ang revelation ini. So, insya, that is all we are listening to. Maura na itong pamatian. What's already passed. Ang church ages na iyang gimin. Mauna nga ang church ages, appeal na sa revealing of the seals. Kaya di, pwede imong isipirit ang revelation sa church ages o sa 7 seals. When in fact, ang mga kabayong nagdinaganay o ang upat ka mga buhing binuhat. How I wish tanay ibig ka mo mga babae na young people mo. Kaya ang atua din simbahan ko ang magyud ng doctrinal magyud sa kabahin. Although when I was young, balanse gila kong wali kay nahibaw po ko puno bright akong kongregasyon. Unya ang batasan di mayo, ako'y maigo. Ingno mayo lang mga bright matuhanan sa mas pastor pero naon kina iya. And having known sa una pa man nga it must be a balance growth in the Lord while you are wise in the way of salvation, you must also wear the character of Christ. Di kinahanglan balance ang paghatag. Pero kining atong kita lang pagkanindot ini mahindugma, no? So, usbon ko, there's only one body. Unsa may nahitabo nila, sila ang physically may batyag. Pero makabatyag po ta din in the spirit. Physically ang kumingking lang gid ang nasakitan, pero your whole body will tell you, sakit. Nga naman, pero kumingking rin yung sakitan. So, ang mahitabo sa ila, identified ta. Kuyog ta. Ang mahitabo po sa atong panahon, kuyog po sila. Oh, pagkanindot nini. So, palayon ko ha. We look for Jesus. Imagine. Ang ato lang gitanaw karon si Ginoong Hesus. Although scripture mo po ni Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ingon na nason. You see, now wait a minute, Brother Branham. I believe we are going to do this. Siya ra guni ang gahuna-huna ani mabutang agod, magidagayan sa huna-huna. Ay sa Branham, what sa kaniyot. Di ba nga murag dunay mahitabo ingon ani, do na pay persecution, do na pay panggukod, ana ini ani. May mga signs and wonders pa. Mao na iyabot pasabot eh. Ingon din siya, nana. Paminaw mo kay mo na mo adto na ta sa scripture reading. The last sign that Abraham, and we are the royal seed of Abraham, the bride. The last sign that Abraham ever seen before the promised son come was what? Naibamog din sa Genesis, di man si Isaac na tao, di man gi-record nga ang pagkatao ni Isaac. 21. At masahon sa kadiyot ha, kamote kung babasahon para nga magka-participate mo ba? Talaman Genesis. Kapitulo 21. Og si Jehova miduaw kang Sara. Muna na ang tungsa dito sa 18. Doon ko na. Sige katawa man, isa nabay lisod sa Dios. Oh, gituman gina niya kay Diyos, di man gid makamaong mamakak, no? Titos, Galacia, Hebreano naman na. Og si Jehova miduaw kang Sara, sumala sa gisulti niya. Nakita mo? Og gibuhat niya kang Sara, sumala sa iyang gipamulong. Og nanamkon si Sara, og nag-anak siya sa usa ka anak nga lalaki kang Abraham. Sa tigulang na siya. Niadtong panahon nga gitagal nga gisulti sa Dios kaniya. O ang anak nga natawo kaniya, nga gianak ni Sarah, ginganlan ni Abraham si Isaac. Diyan man na sa Biblia, Kapitulo 21 na. Katong ganina nga nag-istorhanay si Abraham niadtong bisita, nga si Jehova, 18 to. Mao na plastara ha. So, ang katapusang timaan, usa si Isaac nga tao, ang katapusang sign o timaan ba sa Diyos, ang 18, di ba? Kaya di man nagsugod ang kuling ni Abraham. Di ba di? Diin man sa Genesis nagsugod. Chapter 12,
Tanawa ang chapter 12, ha? Og siyo ba mingon kang Abraham, pahawa kagikan sa imong yuta. Kundi kuling, tawag nga. Wa may tawag mingon nga diha ka pabilin. Sa natural ha, og natural nga pagtawag. Spiritual, di pa ka magpabilin sa imong tinuan. Magpabilin sa imong lang kinaiya. Doon nagyoy pagpahawa, pagtransfer, og laing lugar. O gikan sa imong kaubanan og sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga ako ipakita kanimo na nara. 4 ako lang ditson. Og milakaw si Abraham ingon sa gisulti kaniya ni Jehovah og milakaw uban kaniya si Lot. Now city. Og mipakita si Jehovah kang Abraham kita mo na mga visitation mipakita, mga dealing na ni. Mo di gi-explain biya katong gipukuntahan sa part persecution mo ni ang mag-explain. Og miingon kaniya sa imong kaliwatan, start ang Ginoo sugid sa iyang plano ni si Abraham, iyahang padaghanon. But inong mga anak si Abraham o si Sarah. Kay naghisbag kaliwat. Sa mga kisa may kaliwat na ako, di gikan kang bibiglis nga to kang indexing. Sila nang ako makaliwat. Mo ni. Og si Abraham ingon kaniya. Og makita siya ba kang Abraham ingon kaniya sa imong kaliwatan ihata ko kining yutaa. Oh na. So mo nang kanaan. So dito lagi saad na 12. 13. Ang kapitulo 13 ang pagbulag ni Abraham kang Lot. Ibang basa ko na. Pero ako lang sa iluhan. Ang kapitulo 14, sa dihangang Sodoma Gomora, gisulong sa 5 ka mga hari. Unya, gibihag si Lot ug iyang tibuok pamilya. Unya, giguko ni Abraham, kuyog siyang 300 ka mga tao. Siyang pagpauli, nagsukat alas nila kinsa katong pare gani. Melchizedek na, mauna ang 14. Oh. Pagka 15, gibalik ni Jehovah na po ng iyang saan nga, si Abraham iyahang padaghano sa pamanganak. Kasi sugod naman si Abraham og question. Tiguang naman ko. Unya pananglitag mamatay ko. Normal na bisag karon. O mamatay oroy ko kinsa may manunod din ko ang gihaguan. Normal magyud ang ginikanan, magunahuna magyud usay ana. So pagkayon siya, ako mga anak guro og pananglitag mamatay ko, na may balay kapuy-an, na may mga pagkabutang masaho. Mapun si Abraham. Pero kayo may anak insa, way laing manunod ani mo ni si Eliezer. Giingon ang Diyos niya. Tungod ang una-una, another na po station. Lain na po nga paghikot sa Diyos. Na mo nang church ages, wala na karon. Oh. O gina siya. Treso na, o si Abraham ingon, ani akaron kay wala mo ako hatagi kaliwat, o anak, ani akaron ang nataw sa akong panimalay, mahimo nga akong manununod. O gani akaron ang pulong ni Jehovah, miabot kaniya. Na another visitation. Luther, Wesley, lain ba nag-visitation na? Kining tawhana dili mao ang imong manununod kun dili ang nagigikan sa sulod sa imong ginhawaan mao ang imong manununod. So, gi-confirm pag-usab ang anak subot ingnon. True time sa dagan sa panahon si Abraham ug si Sarah nagtanom kis lang unahon nga do nagi anak nga gisaan nga maabot sa ila. Klaro? Oh. Dason 16 nanganak si Agar, kay higsodri ang punto nga si Sarah nag-iyong kay Abraham. Basi kay si Sarah, so ko na malandong po, so, o siya po na malandong, ha? Tagaan mig anak. Kay kanaan lang magbuntag, pagkabuntag, pagmatay lang, magtiguang magyapon sila. So, kayo, hingguwa na yun ang una-una sa babae, ingon si Sarah. Niyaman ko'y timbang si Hagar, Hobin pa man eh. Basig mo ni siya ang, interpretation na. Basig, sa iya guro ang anak nga gisaad, matawo. Muna yung gisugo siya para mga duula. Dahil lang tadi ha. Mauni siya ang kapitulo 16. 17. Magkitawag ni Pipita ng Philadelphia Edge. Namalandong gihapon si Abraham na ining saad nga siya makaanak. Og si Jehovah dili sa sitsit naghimog kubinant o sabot kang Abraham. Kay hingo naman si Abraham nga, unsa man ako pagsiguro Dios nga kini imong gisulti nako matinuod gyud ni. Nya kay saon ang kubinan sa una na magyay dugo. Gingan niya pagkuhag baka, karniro, kanding, patya ng tulo, pikasa ang lawas, iako pagbutang. Nya may manifestation na po sa Dios. May kahayag ng agi in between. Sa tunga sa Gaakob, may nakita si Abraham nga light. Sa to pa ang light to hingguwa out of desperation or the death of the sacrifice.
time na nagtulo na kan Jesus Christ po dito na di na mao tutuyo ro gabi una. God became God again when Christ died at the cross. Mo na di ang punto. So that is the 17. Pagtapos 17, next is 18, di ba? Mao na ang chapter sa Biblia. Mao na to itong ibasa kanina itong nag-istorya si Abraham sa ila parte sa plano ng mga anak nga nagduduha si Sarah. Human ana, wala na record nga sa ila. Hingsaylo ang recording sa Genesis. Hingadto sa Sodoma. Di ba mao na? Sa 19. Hangtod sa paghukom. 19 gyapon na. I am convinced nga dihan dapita sa 19, paingon sa 20, chapter 20, mao na ang paglakat ni Abraham ug Sarah. Paingon dito sa gitawag Gerar. Og diha na nahitabo, ay good reason to say, diha nang puntuha sa ilahang kinabuhi og pagkasulat 19 pa 20 nga ang ilang mga lawas di pangusab. Himbalik sila sa pagkahubin. Ngano man sa 20 atong basahon. Gikan didto mipanaw si Abraham padulong sa yuta sa habagatan og napahaluna siya sa taliwala sa Cadiz og Shur og nagpuyo siya nga dumuluong sa Gerar. Tanawa ang dos. Og miingon si Abraham, may tungkol kang Sarah nga iyang asawa. Siya ako igsoon nga babae. Og si Abimelech nga hari sa Gerar, nagsugo og nagpakuha kang Sarah. Apan ang Dios miadto kang Abimelech sa damgong sa gabion og siya miingon kaniya, tanawa daw patay na ikaw tungod sa babae nga gikuha mo kay siya asawa sa usa ka tawo. So I take side with Brother Branham. Siyempre, kay believer man ko. Sa'yo, laban ko niya. Kaya isugdan na naman nag-share Brother Phil sa mga kauban na mo ang ito, reading between the line. Nagbulisyon sila. Pag-share ako ka Daniel, nga naong ni Daniel itong image. Isa di man mabasa, Pastor. Gani, kanina pa ko nag-ingon Nadulo kay isa rin yung di mabasa. Pero, bisag di mabasa, ako nang i-share, at least may bawa mo sa mga barugana na may prophet messenger, nakihatag libro sa inyo ron, kilawan po nila. So, appeal na ni. Usap po ni sa reading between the line. Di kakabasa nga nga usap. Pero kumbinsido ko kabarbanham nga eksakto iyang nakita. Kay guwag mausap. Kay guwag binuang ang pakistorya. Oy, tigulang na. Kung sabihin tabo ni Abimelech nga, iya mabasa gipakuha Istorya lang nagipakuha. Ibo na sakto bibe. Anong gipakuha man kay siyempre kay ihang idugang siya mga asawa. Mamana sa unang manghari sa una. Kung mga hari, influensyado, may gahom, may kwarta, may sapi, tanan, kinsa mga babaeng balibad. So, ang ihang palasyo, puruyanan, daghan siya kasawa. Bisa gani ka sa Muslim gani. Basta kasarang kang musagod, tugtan mo ko sa wagdagan, di ba? Mauna ang kultura sa mga Muslim. Mauni si Abimelech. Nagpailangan si Sarah, hubin tanahon, makaiibog, tanahon, makagalanyat. O di, klarong nausab. Amen mo na? Mauna, balik na po ko sa propeta. The last, pero usa siya nausap, unsa minahitabo yung ang pagkasulog sa Sodoma. Tama. Unsa pa yun? Kalot man to. Katong sa ila particular nga diling. Diling man to sa Diyos sa Sodoma. Ang diling sa ila, di ba ang latest diling mo ang pagduaw sa ila? Mao to ang latest diling mo. Usa sila nga usab, og nataw si Isaac, the latest dealing with God sa ilang duha, God became their visitor along with other two angels. Then that one visitor which was God discerned Sarah's thoughts nga naglisod pagtuo nga sila mga anak. Muna din dapat kinato ipalpal gyud kay muna ang gi-pick up ni Branham nga posisyon sa scripture nga iyang gidasig para kita makamaong mulaom o magpaabot o siya palabuto nato sa atong Ginoong Hesus nga moabot kay siya man ang real substance nga si Isaac tipog hulagway lang. Di man literal nga kinsang anak atong ipaabot din si Ginoong Hesus man. The last sign that Abraham, and we are the royal seed of Abraham, the bride, the last sign that Abraham ever seen before the promised son came was what? God in the form of a human being that could discern the thoughts of the people. One man, not a dozen. Abi ninyo tala mo sa YouTube, nabi ay negro ay perting na kong simbahan sa Tibok Afrika. Na po siya ay helicopter, na siya ay mga perting na tuwa ginuntuhan na. Ang tinuod lang, demonstrate po siya mga pag-ila.
Iko ha? Iko tinuod ka ni? Ako lang gitanaw. Iko ako gihatag sa Dios sa iyo, mayo. Kaya hindi ko di mo kamaninga anak kay akong propesyon na inana man na. Pero gibirahan siya sa mga sa tawag na kanang mga vlog bitaw ako na bitaw mo comment sa tawag na. Vlog kada bang mo sige na. Ana nga di mo tuo sila sa ako na piki na iko na. Og ginuwing iyang gift ni dipinsahan gina sa Dios nganon. Gift man na sa Dios gihatag so matuyo po ang Dios sa iya sa Africa nganong gihatag na nga gift. Pero questionable pa man ako kumbinsido na ko nga ako ang propetang gisunod di na beyond question na ang iyang demonstration na nga gift. Nahitabo gani murag delikado ang murag napiki na pero agi po kay kanang testimony ni Brother Ed Biscal na may tawo nga nakaila ato ginisend sa propeta nga imong ngalan mao ni. Na naminaw may naminaw nga nakaila ato babae nga ginisend sa prophet siya wa na sipyat sa Abraham. Kibaw ko nang bayhana ang imong ngalan mao ni imong lugar gipuyan mao ni sa lugar siya nakainisipit ang propeta kaila ko iyang ngalan eksakto. Pero ang ihang lugar gipuyan sayo propeta na mao kay bawo ko dili siya nagpuyo. Walang siya hilom lang siya. Pero naibawa po sa mga siya, nagdahom nga na sa Abraham. Karon kaya nakakitaay sa babae mga pila ka adlaw. Giingnan man niya ang katong tawhana kay ilanan sila. Sa wa ko kapibawon isa, naabi ko ato pagdisir Abraham nimo. Sayo man tong yang di ba? Ingon siya, dili oy, wala ko kasugi, bag-o lang ko himbalhin. Bag-o lang ko kabal katong lugar yung isulti mo na akong gibalhinan bag-o lang. Tanawa ra. Basta real gift sa Ginoo di ka kitag buslot. Mauna ang last time na nakita ni Abraham ni Sarah antes si Isaac gibindikit sa Dios nga matao sila hang panimalay. Pero na balikon ulit sa pagkahubin aron angayan silang manganak. Og di propeta dili ani makasubay aning mga kitid kayong dalan sa kasulatan. What? And the next thing happened, Abraham and Sarah turned back to a young man and woman. We know that. Now, I know that kind of chokes you a little bit now. Halimbawa kung murabog matok-an mo ng sultin ako, nga ibalik pagkahubin. But remember, just so that you will be sure to know now, you do not read the Bible like this. Ano murag talain man ito pagkabasa niya, bisag wa masabti, siglag basa. Murag newspaper ba? Dili, anaon nato pagbasa ko ng Biblia. You read between the lines and make the picture come. What Sarah was an old woman. Muna ito ibasa Genesis 8:11. Romans 4:19. Muna ito ibasa, no? The Bible said, her womb was dead. Abraham's life was dead in him. He said. Now remember, Abraham said was dead. 40 years later, another pagid nga proven nga si Abraham balikin pagkahubin. 40 years later, he had 7 sons by another woman. Abali niyo Biblia. Genesis 25:1. Na ay babae diya kang iyangalan kinsa ito? Si Keturah. So, ikuan nyo na. Idugang na ninyo sa inyong stock of knowledge. May nakununay mga fellowship. Dili ingon nga magpasagarbo ha. Na ato ginang wagtangos itong kagulingon. Pasalamat lang ta. Doon na mo mga kahibalo. Ato mga yung paper de Mayo. To God be the glory. Pero di po na excuse nga mayroon ka nga di ka magtuon. You have to. Kay Brian Maghata. It is really very beneficial and very blissful pag ikaw may knowledge sa Biblia. So, Genesis 25, nangasawa pag-usap si Abraham, human namatay si Sarah og nalubong na, og sa estimate sa propeta dire, at sa ayang giingon, 40 years man kuno. Murag wa mo guritin aning record, kay mo nang kayo estimate nga propeta, o pinadayag ba kaniya. 40 years after, nangasawa si Abraham kang Keturah, nanganak siya 7, akong gitagsa-tagsa, unom ra ni. Pero imong idugang si Ismael nga, una nang gipanganak, 7 gyud. Gani lang kang Keturah, unom ra ang tinuod. So, di lang pati ingon nga, tugod sa duda, ako di nga, atong king basahon, iya maghihatag. Atong basahon. O diya, humanabasa ni mo, di ka nakapabilin o iyang gisulti, medyo nakuwangan siya sa pagsulti. Kaya tao na propeta, imong gipasobrahan, imong propeta, gitaka Diyos ni Murag di sayop. And that is wrong. Para ba na most honest, ngayon siyang 7, pero unom ra. Kinsa man Simran, Yoksyan,
Pagbasa ko, Joksyan. Kung di aman kong apure si Joksyan. Joksyan, no? Joksyan ikaduha. Ikatulo, Midan. Ikaupat si Midyan. Ikalima si Isbak. Ikaunom si Shua. Unom ra nga anak ni Ketura ni Abraham. Pero pa yun nga pito, yung pito, correct kay si Ismael, anak po itong Abraham. Una na kayo to. Balik pa to sa chapter 18, 17 na diha. Oh. Na, o na, si Abraham, huwag mo balik pagkahubin. May anak ka na. Di, sige. Huwag na magduda sa breaking supitang si Abraham Sarah ng hubin. Biyaan na nato sa Sarah, kay patay na sa nining pagkasulata. Nganong nanganak pa man siya kang Ketura. Ngahiyo mo siya nga daw, patay ng iyang lawas. Abi niyo si Abraham, apil mo hikatawa ba ya? Kabasa mo? Ang gisuwat lang si Sarah hikatawa. Mismo si Abraham hikatawa po. Nganong nakapaanak pa man siya ng Ketura. Unom ka lalaki. O hiwa mabubalik si Abraham pagka himsog. Oh. So, may punto na diyan nganong inani na inahitabo. Okay, continue. They took a 300-mile journey down to Gerar. Quite a long journey for an old man. And Sarah even thought they could not have family relations. See, 20 years or more maybe before, they had family relation. Ba't sinandugaya? Ilan nang give up ang ilang relasyon bilang batanon nga mag-asawa. Me, an old woman, and my Lord have pleasure again like young people. So, gigamit na propeta ang modernong mga termino. Muna na. Pagkalipay, may pag-usap sa ko ang bana sa mga batanon pa, young people. Ha? He said, is anything too hard for God? Verse 40 na. Notice what happened. Immediately, she turned back to a lovely young woman. Showing in there, portraying what he is going to do to the royal seed of Abraham to receive the son that's been promised. Kisa mag-isaan sa ato, di lang sa ato, sukad sa panahon ng ipadayag ni Pablo, ang rapture, gilauman ka na sa mga di pa nagtawag sa Ginoo pag-alagad ka niya. Nga mabot ang panahon nga si Ginoong Hesus ipadala niya o rapture ang bawang pinadayag. Thessalonians 4. So, nagpakita kini mao na yung hulagway sa rapture. Nga, eksakto ang iyon ni Pablo nga pangilisan kita sa usa ka pagpamilok. Oh, sa pag-ilis, unsa man? Tigulang? Tigulang gyapon. Usan lang 5 years lang, mao ba? Batanon gyud, di ko mutuo nga ang pag-us sa edad ni Abraham ni Sarah, murang mga 5 lang katuig og pulo. Balik yun sa batanon niya katong giwala ni Pastor Robin. Di lang hubin tan-aon, may giusab gyud sa lawas. Kay kung hingalik magpagkahubin niya, nalagyan po itong mga diferensya sa sulod, posible di kayo sa kabata. Di lamang sa pagtanaw-tanawon, mismo gyud ang ilang sulod, giusab gyud ang sistema. Totally gipangilisan. Ang mga rason nga, naibaw ba mo na usay ang babae di ka panganak? Fertile kayo ang ihang egg. Ang laki po ng hinduol niya, fertile po kayo ang iyang sperm cell. Pero ang iyang ito, fallopian tube, explanation na saya na, murag, doon ay mga unod ba dihang katambok ba? Nga ang entrance, kaya ka ng fallopian tube sa mga babae ko, tubo mo na. Walang tubo na. So kung kipot na siya, ang similya, dili kalusot kay, dili man angayan sa tubo ang bata mo tubo, anha man sa tiyan kito, uterus. So, ang rason nga mga anak ang babae, bisag fertile siya, fertile ang laki, kay dunay babag. So, perhaps ilan naghihimo sa Diyos. Di lamang naghihimo isang hubin tanahon, mismo ang mga butang makapugong sa pagpanganak, gipangkuha. Inod, gihimo silang evil nga manganak. Exact pagkasulti. Gihimo silang kapable o evil nga makapanganak. God changed her body and turned them back. It is a mystery that's to be revealed now in this day by the Son of Man. See, the evening message. Turn back. And that was the last sign. The sin was what? That discernment before the change of the body come. And before we could ever receive the Son, what happened? The trumpet of God shall sound. Thessalonians 4:16 na, di ba gisuon? Mauna siya, the trumpet of God shall sound. The dead in Christ shall rise first, the new body. And we which are alive and remain shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Hallelujah! And shall be caught up together to meet the Lord in the air. The secret has been made known. The cells are open. Kaya sa ato man bisig di pa ni mahibawan sa 100,000, sa may labot ang 100,000. O mahibaw sila, manigihimo din si Ginoo. Nabi to sa atong, kaya ang Israel dan, Old Testament na ilang Biblia.
Ang nakabenepisyo na ni ang mga Gentiles. Igo sa mutan na so wala ko sila ha, ang mga Gentiles and the believers mo nakabenepisyo. Kaya di man pala nila. Gireveal man ni si Sir, hindi pa ni apel ni Moses, Elijah o Wali. There's no problem about that. Kaya di pala nila. Di ni trumpet. Di ni trumpet message. This is the cells. And shall be caught up to it there. The secret has been made known. The cells are opened. The trumpet sounded for Israel. Yan na. Their top prophets is ready to appear. Basahin niyo. Sige, para nga makaparticipate mo. Basahin niyo. Revelation 11:3, the 10. Kama na po yung sabi? Anybody? Revelation 11, verse 3 ug 10. Sebagai duha naman na Bible verses ba? Pwede na, bisig din ha. English man. Unsa man na sila nga saksi, mga unsa na sila, mga pastor sa GIS. Aba pa? GIS, dito sa GIS. Manalagna. So, thank you very much. Maura na kung tuyo. So, kanang duha day ka mga saksi nga magwali sila usa ka libo, duha ka gatos o kanuman ka mga adlaw. Mga propita din sila og ministry ang lang kuling mga propita. Eksakto ging Abraham. The trumpets is to Israel, prophets. Seals is to the bride, delivered by prophet gihapon. Ang prop na to, prophet Abraham, Malakay 4. Oh, di ba Malakay 4? Before the coming of the great and dreadful day of the Lord, I will send to you Elijah the prophet. So, puros prophet, ang mutawag sa 144,000 prophets. Duha. Mos Elijah man. Ang mutawag sa bride, prophet. Hallelujah. Pagkanindot kayo. Sige, ako pa na yun, ha? To prophets is ready to appear. Sa ito pa, pag mga usab na ta, rapture na ta, ang duha ka propita, preparado na. Usap po ni sa akong suporta nga, kay wabi ako basta sa ka magbasa biya ko sa mga labi nang maabot si Abraham, ako na to makuha pagbalik ang makutisyon ako nga may persecution yun, og musod yun ta. Magbasahon lang ni muna, kay unsaon ko kuyawa ni, ha? Nakatulo na ko nga no more persecution niya. Mo gani gingon ako nga parehas na statement sa prophet sa tanan. So di ka remain neutral og di basta-basta nga topic. Muna ako nang review kini para nga mas table yung ko, kaya di basta-basta siya na mismo nagsulti ini. O muna ni. So, pag maabot na ang change of the body, kay huma naman ang discernment, di ba? Sa ato, Royal Seed Abraham, huma na ba ang pagduaw sa Diyos sa ato? Nga ang sunod pag-usap sila, ba mo na ang gihatag kapatan sa prophet? Huma na. Kinsa man na, di ministry ni Abraham, siya man ga-demonstrate sa discernment. O sige pasabot, ang sunod ana, change of the body of the real seed of Abraham. O human pag-change sa sunod, rapture na, to meet the Lord in the air, to meet the promisan. Sa pa mo na nga maghihatag Abraham God. What is it? The church, pamay na mo. The church must get off the sin right now. So they can, after they can sa, kanang to prophets gibasa nun man so that so di man akong tanaw na baka wa gilabot persecution. Wa nagilabot kanang plus kanang kini mga sultiya. Wa nagi picture sa persecution diri. Wa nagyud. Perbane, Jay, ikaw laki man ka, Inji laki man ka. Potential man manunodlo. Si Tuhan ni mga butanga kay although Diyos may mogamit pero at least nga potential mong magamit ini. I want support nining mga butanga. So what is it? The church must get off the sin right now so they can appear. He cannot deal with two at the same time. Kisa mang to.
Di niya magamit si Branham nga magwali din sa Gentiles, magwali po na to prophet dito. Muna nga kinahanglan mahuman una ang ministry sa prophet, ug mahuman lang ni kung ang last nga elect nga predestinado sa message mo sulod na. Ano ba sa scripture na karon? Sa ito makinahanglan mawala sa tani, wa na si Branham, wa na pud ang bride para ang to prophets mo appear og 100,000 tawgon. Sama sa pagtawag sa sales nga si Branham nagwali sa bride sa last days. Mao na siya diha. So they can appear. He cannot deal with two at the same time. He never did. See? Oh, brother, what? Exactly. Called him out of their denominations and traditions. Oh, nara, paminaw. Now we see the church of Pentecost age is finished. O, sa iyang panahon sa una. 1964 na. Now we see the church of Pentecost age, or we see the Pentecostal church age, unahan ito magkasulti, is finished. The bride must step out of the way to go up now. So the two servants of God in Revelation, the two prophets can appear upon the scene to sound the seventh trumpet to them and make known to them the Christ. Pundo sa kuha, daghang scripture biya nga na involve ani iyang maula na nga sinti daghang scripture na involve ani. Ato pamasaw na. Hingguwa diri nga ang teaching sa prophet. O sa ang two prophets mo sila diyan mo guwa mo appear sa Israel, ang bride i-rapture una. Pero naibawa ba mga di man ta ma-rapture una iusa ni kasulod? So maingon man ta usa man tong gipaabot. Ako honest ko ha, ang akong gipaabot gitulok po ninyo bisag diin nga pulpito nagtuo ko ila po nang gitulong. Kanang last na lang. Biblical na, nga usa man kay importante ng last one. Abrahin niyo Biblia. Romans 11. Tanawa ha? Basahin yun yung tibok chapter, pero dinalang ko sa akong gusto kay taas na kayo. Dagdag pang oras. 11:26, paginawa. 25 una ha? 11:25. Base magpakamakiinadmanon kamo, o magmakalamon kamo, sa inyong kaugalingon, Ingos Pablo, paghuna-huna. Buot ko, mga igsoon, nga inyong masabtan ang tinago nga mao kini. Nga ang katiga, o kung ang pakabuta, ang pakabulag. Sa Israel, hangtod sa panahon nga ang tinugon mo kini nga ang katiga ana sa usa ka bahin sa Israel. O dili ba ang atong Ginoo nga gisaad sa ila pero pag-abot sila rin miunay glansang, di ba? Kanwa man lang mailhi, wa man lang makit-i. Kay gibulagan sila. Muna ang tinago nga nung gilansang nila, ilang gisaad sa ila, ilang gilansang. Kitang wa sa ari ang babae sa tawid ng Golden Mario. Oh, mister na. Agwa sa ari mo nakaila. Ang gisaaran, giingnan iya kasyawa, punuan kas mga yawa, ikaw hawod kas mga yawa. Oh. Ngano man na, di ta di ka di mo magtinikal. Kay mo na ang sekreto, ang tinago, gibulagan islang tuyo sa Diyos para ka makita, para ang mas daghang mga kanasuran sa kintilan, maluwas. Oh. Pero salamat, ato pala yun kini. Mao di na. Kano sa malahas na kano sa ng ilang pagkabulag, nga di sa kita, makailan ni Kristo. Hangtod sa panahon, paminawa pag-ayo, nga mahisulod na ang hingpit gidaghanon sa mga hintil. Kaklaro mo sa istorya? Magpabilin yun ng Israel nga bulag. Di mo to kang Ginoong Hesus. Gumawa ilang misiya, kay naigi paabot nga katapusang usa, nga gidaghan, nga mao'y makakomplito sa gidaghanon sa mga hintil nga gipili sa Dios. Mabay pasabot, right? Unsa may but the fullness sa English masaw na till the fullness of the Gentiles become in. Sali mo ko magpadayon, mao na ko masulti ninyo. Ang 144,000 nga gitawag sa two prophets, klaro ang gidaghanon, klaro? Pila? 144,000. Abig may usa abi nga kuwang, pila eksakto ka na. Mahog siya nga 143,999, correct Dave? Wa si Jan nga kung ma-consult, ikaw lang kung consult. Correct mo na ang correct arithmetical computation. So, kung ang 144,000 may usa nga di makadawat sa minsay sa propeta, nasayop ang pulong sa Dios. Perfect maka ang Dios. Ingon siya, 144,000, iyang tagaan si Jan og vision nga, ang kada tribe, 12 ka tribe, kada tribe, 12,000 kada tribe, di ba? So, 12,000 times 12 is 144,000. Abig, naiusa ni kadawat. Mahog siyang 143,999. Sayop ang Biblia. So, wa man girecord og pila ginihanon sa bride
Sa last day, ha? O doon nagsugod ba dito ulit di Pentecost, di ba? Episo, Esmirna, puro sa tanan may last na kada sa may last sa atong panahon. Kaya di ba ang rapture sa atong panahon? Sa atong bisag kumplito pag ilang panahon, I believe kumplito. Higsaylo ang Ginoo sa another age, kumplito ang previous age. So ang Laodicea, tapos ng Laodicea. Bisag pwede yung ganun, Pentecost age is finished. Dinhilan sa atong panahon. Capstone age, atong gihatag ng legal mga bulan. Capstone age, o bride age. Naapo ni igong gidaghanon, wa gisuwat po ang Dios nga nagpili, nahibaw ang sa gidaghanon. Therefore, siya nini magbuot kung kano sa ang rapture. Nahibaw lang sa ritinon nga ang gidaghanon sa mga hintil, kinanglan makasulod. Usa pa ng Israel, balikon sa Ginoo nga mabuksan na sila. Nga itong gibasa ganina, that the two prophets can appear upon the scene to sound the seventh trumpet to them, make known to them the Christ. Diin mo na, abli niyo Biblia, Genesis 45, last scripture ko na. Wa mo ko magwalay, pero batikan na ako nga kung mabot ang inspiration na iwalay ni mo ni. Kung ang maminaw, familiar sa scripture, makaingon, oh wow, grabe nga pag tahi-tahi sa scripture. Oh, ang propeta may nagtahi-tahi ini. Oh. Oh, sige. Oh, kada lang. So, why nang hibilin? So, hinaling magpaila na si Ginoong Hesus sa Israel, tinaging duha ka propeta. Kaya di man si Ginoong Hesus manaog, gikan sa langit. Nga, hugpa siya sa Israel. Nga, magpaila siya. Naibaw ta din ang mawang interpretation. Kanang duha ka propeta itong giba si Moses Elia, mauna magpaila nga. Katong inyong gipatay sa una, mauto matong Misaya. Ihang bukaron ang scriptures. Genesis, bisag diin sa Old Testament, iyan ang bukaron. Galing lang ano nga gibutahan mo, aron ang Gentile nations, baka kita, kay asawa ni Joseph, di ba, siya sinat Gentile man. So, inyo, gilansag sa itong ginikanan, si Ginoong Hesus sa una, kaya ang Hesus, muna ang ngalan sa itong Misaya. Sa ginijik siya, pwedeng yung gamitin ng New Testament, ikot niya ang Acts chapter 14, pwedeng ikot niya na, real prophets mo. Sama po mo, kut po siya old, kut siya nyo. So, ang bride sa Gentiles, tuwa na, wa na din he. Tanawa si Joseph, pagpailan niya. Pwede ikot niya ang kanagibas ng mani. So, kita na lang ni Ron, kanang to prophets muna ang ato ang propeta. Dason ini, sudlo na ni sa pop ng atong temple. Tanawa, kisulungon niya na. Pahunungon niya na yung mga saad. Moingon gusto lang, ilabo sa bato, gamito lang ang terminus to prophets. So, prepare na mo, kamo nga. Ang among ministry, pagtawag ni ining mga tao nga gitawag sa Biblia nga Benjamin, 144,000. Kada tanang ilan na tanang iyagyag. So kung part ka sa 4,000, wag ginahimo. Dawat gi ka. Duol ka every time may preaching ninto ha prophets mati gyud ka. Kay human ana sa ilang ministry, patyo na do ka propeta. Unya sila kompleto na sila sa instruction nga sila musuro na sila kalibutan ug di gikan kay quotation sa prophet na og tagadiin na sila nga mga Hudiyo, mobalik na sila. Kaya kamaos lang musulti sa lingwahe sa Bisaya, Ilonggo, Waray. O, na, sila na po, ang preaching sa, kaya ng panahon na, siyempre ang Pope magpasimba na, mga false doctrine, sorry po sa kayutaan, na, ipalo up po sa mga false churches po, kaya ang World Council o ang Vatican, magkayusaman. So, kinahanglan may mukunti silang false doctrine muna ang 142,000. Na nakita yung magsoon, na ato na kinabalik-balik, permiso, kamay pa mo, adugay, mahimon siyang crystal clear sa inyo. So nakita na ito ang dagat sa pangitabo. Diligid pwede nga murapture nga naiusang kulang. Kay gisuwat gyud. Oh, wa dito ba no ang 26, wa pa mabasa 25 ang ibasa no? Oh, 26. Ang pagkabulag man to ang 25 nga dili ta maghambugiron Pablo pa umano pa sulti Bisaya. Di ta maghambog kay nabulag na sila karon kita makakita. Pero ang katapusan nga hintil nga mao'y makapuno sa igong gidaghanon, wa giusa nga kulang. Mao na ang pagbalik sa Israel didto sa duha ka propeta nga gi-Abraham to make known to them the Christ.
So ang magpaila sa ila dili personal si Jesus kundi ang duha ka propeta. Sama sa atong mga Gentile ang nagpaila sa ato, gi-reveal ang mga cells, prophet si Barban nagpaila. Dili personal si Jesus na naog. So we don't believe ang seven seal physical coming, that it is spiritual coming, yet making known to us the Christ ang atong spiritual husband. Okay, basa kita po sa 26 man. Tanawar tibok Israel maluwas. Okay, Muna ang ipaabot ron, ang Israel nagpaabot sila sa duaw sa Dios, magrasyahan na po sila. Pero ang subo lang kay pila ka milyon sila, pila ko na 140,000, pila kuwang na mahimo ng 1 million. Pateng taasa pa, pateng gamay ra kayo na ang 140,000. Although namang po yung mga remnants, mga matay man na, naapoy national Israel nga daghan po na sila manago, buhi na sila makasulod sa millennium. Muna yung mga butang doktrinally, di man makayo sa tana, pero ang tinood, mahitabo, mga matuman, mga bisag magkinoon sa, mauna mga nindot nga plano ni Jehova. Binlan ginyag buhi nga mga rasa sa Israel, mortal. Kaya aron dito sa usa ka libo ka tuig padayon ang pagbuan, ang pagpanganak nining mga tawhana. Daghang kasulatan angayan na siyang matuman. Og way buhi mortal, kay ang tawag babanhaw patay di naman mga sawag mamana. Ang resulta sa pagkabanhaw, bisag skin sa ka, masalawas maka sa bride o lain kang matang sa grupo sa mga tao. Basta binanhaw ka, sama ka nag-anghel mo na giingos Biblia. Pero muabot ang millennium nga si Jesus gitniya na sa kalibutan niya, buhi ka, o unsa ka sa imuhang pagsulod niya ng panahon sa kalibutan tuig, mao ka gihapon. Busa kung mortal ka, babae man kang lalaki, pwede kang makapanganak, pwede kang makapaanak. Amo na siya. So inani na klaro na karon. Ang pagduaw sa Diyos sa chapter 18, iyan na naghihimo sa itong panahon. Wa mahibaw niya na ang makasimbahanan, nagpaabot lang rapture, wa sila kahibaw ka itong manifestation sa Diyos, diyan ibarban ng mag-discern, di lang ito aron nga sila lingawon. Kay hingguwa maturan mga itong publiksyo. Di sila ba ganahan maminaw nga. Maminaw, sila pag-ayos microphone, kasi barhan mo ila, imungalan mo ni. Yung ino po man, kinoona, sister Dili, tinoona barbanham. Di ko lingaw kayo, no? Oo, lingaw, pero mao na pagtuman sa Dios nga unsa iyang dealing kang Abraham, mao po'y dealing niya sa harianong kaliwat kito royal seed ni Abraham. Unsa ibot pasabot nga dugay-dugay ani mo abot na ang saad ang anak iyang gisaad gikan pa sa unang iglesia. Kasi Ginoong Hesus gisaad man. Tantanahon ko na bi Thessalonian, bisag Thessalonian kay naay-laing pagkasulti si Pablo, before di gisulti ang kapitulo 4 nga rapture na sige sulti pagsugod. Noibi, kay sila na gani hinoon mao ang nanghinugilon kanamo mahitungod sa pagkamadaogon sa among pag-ana diha kaninyo. O giun sa ninyo sa pagdangop sa Dios gikan sa mga Dios kining mga believer sa Thessalonica. Aron sa pag-alagad sa buhi og tinuod nga Dios. Verse 10, og sa pagpaabot sa iyang anak gikan sa langit ngayang gibanhaw gikan sa mga patay si Jesus nga mao ang magaluwas kanato gikan sa kapungot nga umalabot. Na og sa bersikulo 10 og sa sulat gulo ni pila gulo ka words ang gisulti Pablo iya din gi suwat ning pakisultiha iya din gi lipay ang Thessalonica nga si Ginoong Hesus gituhuan sa tanang mga churches kinahanglan paaboton kini siya kay human sa gibanhaw sa mga patay siya mubalik pag-usab mo na nga pag-abot sa 4 di na ko masahon kasi bawo naman ta diha niya gisulti ang detalye unsang rapture ang mga patay, mauna pagpamangon, o kita mga buhi, ilisan, o guban kanila, kita magasugat sa anak, kasi Jesus, diya sa kanginan. So, pagkaninod, no, so kita bisag young people, maklarahan ka nining istorya, ha? So, ang rapture dili sa kabutang, nga murag ang imong imagination ba, daghang ka ikag mahuna-hunaan, kay wa makatulo, so ikaw lang magmaumaog, imagine, inani ko ng rapture, ko nausay pa kung og sa actual na ginabi mo natin sa man, pwede nga, maglakad ka sa danyag, mabot ng rapture, lisan ka, okay, wala na yung problema, mauna na siya.
Pero mao gyapon dunay patay kang makitaan. I really believe that. Ang usa ka individual member nga ilisan sa pumilok, naagi himo ng Dios nimo. Naagi patay nga imong nailhan nga imong ikita. Kani mao naman kang kana mo ang may requisite sa rapture. So pagkita nimo di ulpot ka dai ni. Ala mo ka, bagat kinsa, balik sa kuwas nga subuwi. Gisultihan ka na nga mo bakit ang patay ilisan ka na. So God will quicken that sa magpulbura, pagdagkot ang pulbura. Babito sa gasolina ba ilo nga di ka magsindot. Kaya na specific distance nga 20 feet. Kaya naman kanagong tangke go basi dunay mga leakage sa gasolina, highly volatile. Pati kung sugang mo dakop o kayo kanang gasolina. Oh, na mao na ang pagtuo, ang pagtuo. Pag real nga pulong, pwede ang Holy Ghost pwede nang manghikot. Pero doktrina sa tao dili ang Holy Ghost mo quicken. So, gingnan ka na nga ang patay pag mapakita na, mauna na ang sign nga ikaw dugay-dugay ilisan ka na. Kaya di ba ta mo unas na nga matay? Muna akong tubag, wala na laing sign? Wala na. O kadang magog pwede nga na ako ng mga news, pero ang patay gyud. Ako pati ko naghanag yung di paabot. Gikan sa kong amahan, inahan, Brother Rudy, o katapusan si Mami. O sa kanya, magbasa ko, dugay na si Mami. Ya, di lagi, edad niya sa ito yung pagkamatay. Edad yun nga nag-describe yun nga 20 diha. Siya ron na may mahitabo na ako. Ako di na. O di ko mausap. Unsa man ni Ginoo nakitaan ko naman to. Dinawaman. Mamagyapon ko. Di na pwede. Pagpakita niya, usag di ko anak. Di ka na pwede. Sa inyo, sa inyong kituan, may nanak po. Mauna. Oh, so mauna ni atong giyag. Say the mystery has now been revealed. Agwa sa mga kisa may makapalayag ini. May makabasa ng istorya sa Genesis inana di ay. Oh, praise the Lord. So, busa. Okay, manindog ta. Mataling mo siguro. So, awit na ito ang giro karong gabi una. Number 161. So, sa gipaabot na to, the last one nga mo kumplito sa igong ginaghanon. The fullness of the Gentiles. Then, pag kumplito na, wala gipaabot. Mamaw kisuwat. Oo niya, mabalik ang maluluwa sa Sion. Pero kinsa may mo pakita sa, mapatimaw sa eksena, sa Ginoong Jesus in person? No. Diba? To make known to them the Christ. The two prophets. Kaya sila ang budyong sa trumpet, sama sa adya atong panahon, ang mi-reveal sa cells. The cells is Christ. So the trumpets will make known to them the Christ, that Christ still perform miracles. Sa 7 trumpets na dihay mga ang dugo, ang tubig ng dugo, ulay-ulan, na sign man nila din ang 7 trumpet. The kingdom of this world has become the kingdom of Christ and of God and His Christ. Oh, sila tana anak maminsaya anak to prophets na. So, diha na mahitabo man kadang i-expect niyo mga Pentecostal, diha na mahitabo. Kaya di biya may nato nga compulsory yun nga may Holy Ghost ka. Mura questionable ang imong pagka may Holy Ghost o kay signs and wonders. Di biya na absolute biblical. Bisig doon naman kayo mabasa yung mga say, the signs and wonders is always attendant to a Holy Ghost-filled individual. Ang mga John the Baptist, ang Biblia na yun, not even a single miracle nga si John the Baptist naghimo, wala. Nasayod ba mo? Si John the Baptist ba? Wa ginay-record sila nga si John the Baptist naghimo milagro. Pero mao ni ay. Ngano man milagro man sa kinanglanon ba siyang ministry ipela ni Jesus? Nga wa si miracle amo tabi di mo to nga kana imong introduce mo na nga mo ang Misaya. Wa man kay miracle gihimo. Ang kinanglanon ni John the Baptist is boldness. And then positive nga pag-introduce kay tao man si Ginoong Hesus ing abot kinang iya gi-edit narasyon mo na siya. Mao gini gihimo di ba sa kadlaw naglakad ang Ginoo. Behold the Lamb of God. Pero wa siya signs and wonders. So ang bride sulay mga adlaw unsa man? To know what the church was, how it was in Christ at the beginning, and how that it will be in this last day. And all preachings of the prophet and the seals. Mao na ang identification sa bride. It's not the signs and wonders. Although it is good if God will allow that. Ako na itong gihatag dito katong ministers meeting ta nga itong babae bang yang giampuan ng bata. Giwali ko dito sa Moses pod. If you are led of God, do it because God will do the rest of the miracles. Pero ingon nga mao'y requisite para nga mak-consider kang bride. You know who you are.
individual na ikaw gunit. Why that I am the bride? I know. Abraham told me something in the cells that assures me that I am one of his elect. Nadyan na siya napita. Okay. Si strike recording. A plant ba niya? A lang guro ng apple. Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, covered, eternity soon will unfold. The day of redemption is near. Men's hearts are feeling for fear. Be filled with the Spirit, your lamp stream. Kana, muna ang buhaton na to. Muna ang buhaton. The big tree is growing, Israel. Jerusalem's restoring. Her natural life long dethroned. Today she is willing, her latter rains falling. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are feeling for fear. Be filled with the Spirit, your lamp stream and clear. Look up, your redemption is. Last stanza. False prophets are lying. God's truth they are denying. That Jesus the Christ is our God. Though this generation sparks God's revelation, the cells will walk where the apostles have trod. The day of redemption is near. Men's hearts are feeling for fear. Hamstring. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Hallelujah! When the same of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, Koklawa, Kona ang alat, Koklawa, Kona ang alat. Pagtawag niya ato aman ako. Tapusan, let us labor for the Master from the well sittings. Let us talk of all His wondrous love and care. And when all of life is over and the work is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. Kung kuta, kuna ang alat, kung kakta, kana ang alat, kung kakta, kuna ang alat. Pagtawag niya ato ang mga ko. Dili pa nato igsuon madayeg ma-appreciate pag-ayo ang pulong sa Dios nga kalagingon nga everything works together for good to them that love the Lord. So kada ding istorya sa kinabuhi ni Abraham nganong sila pagtawag mga tigulang na sila, dili din na ingon nga murag unsa lang nga istorya. Nagina sa magialamon nga hunahuna sa atong Dios nga mahan. Ngayang gitawag nga mga tigulang na unya usa niya gitagaan og anak. Tigulang na gyud kayo nga ngayang pangusbon ang mga lawas aron matuman ang saad. Kay mao din ang hulagway siyang buhaton sa mga pinili niya gitawag iyang iglesia sa uling mga adlaw. Ang sama ni Abraham atong aman sa pagtuo, mituo sa Dios. Sa mga butang nga daw dili matuhuan mao sa iyang bride. Mga mysteries kay mao ning atong this is the age of mysteries.
Amo na usay lisod kayo ang mga manunudlo bisan sa atong tunga nga mag-maintain na lang ta sa mayngon nato nga exhortational kind of message or informational ma-inclusive gini mga mysteries because this is the age that we live in. So no wonder bisan ang life story ni Abraham ug ni Sarah, giingon sa the secret has been made known, the seals has been opened. Ang pick-up sa ni Ana is still in form of mystery. Iyang nabasa nga doon na di ay nahitabo. Antes sila dito nakaabot sa Gerar, may nahitabo silang lawas. Because this is the age that we are living in. So, di ba ngayon tayo magpasalamat nga magkinabuhi ta adlaw-adlaw, magbiditi ta. Mas muna ko tungin ko kanina, dili kita makahimo sa imagine lang mga butang kita lang magmaumaw guna-huna tungod sa pagkadako sa maong hitabo rapture, daghang pangutana, makaingon ta inani baka, ilana baka. Pero sungod nga giyagyag na sa ato ang mga tinago, labi na nining mystery sa rapture, nga mituo naman ta sa mensahe, wa ta dito sa akto sa dihang gihimo sa Dios pinagibarbas ng mga signs and wonders, pero sa magbasa lang ta kay naaman po na giwitness gi-print man na o kung nakakita ta sa pelikula nga black and white o katong colored nga interview, dili kita maduha-duhaon. Salamat ta daghang mga tao magbasa ni ana sa life stories tong prophet, siguro mohikay sila, magbiay sila o unsa ba. In short, they will have unbelief. They don't have the heart to believe and be happy about this visitation of God. Naman po daghang po mga dagkong churches sa Amerika, ilang mga founders. Kita kailan ko nila kabutan na ko YouTube. They are willing to say that William Branham truly is a prophet. Kay tungod sa glorious manifestation, ang ilang spirito dili makabatas pag-deny sa signs and wonders. But another thing, ang iyang mga preaching sa mga mysteries, are they able to take, mag-listen na sila mga hinigugma, nga naman, labi na sila mga theologians, they have their own knowledge and understanding of the written word. Wingo na sila. Si Abraham, naghimo sa buluhaton, dila niya angay niyang tandugon. Mauna nga, dahil siya false doctrine kay, kuhan lang siya ng doers of wonders and science lang siya miracles. Dili siya teacher. They do not know that the real calling of Abraham is to unfold mysteries. Sa maning ito ang itunan karon. Kisa man siya ilang nakatudlo niining sa pagbasa nila sa Genesis, ilang ma-pick up diha, o ilang i-relate sa diling sa Ginoo siyang church. Nobody, not one of them is able to do what the prophet has done. Busa kita, magalagad kita, ng atong expectation, according to the revealed word. Atong gina-check, atong kabuhi adlaw-adlaw, ang atong katutom, ang atong mga kinabuhi, ang atong fruits of the Spirit, nga nasa Biblia, atong gipamunga, ang atong devotion, dasig sa pagalagad. Wala ba ta ma-influensya ng mga butang sa kalibutan? For the Bible said, love not the world, neither the things that are in the world. For the things that are in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, the pride of life, is of the world and not of the Father. And he that loveth the world, the love of the Father is not in him. But he that, and the word and the passion thereof, pass it away, but he that doeth the will of the Father will last forever. So, itong usasan itong kukuling niksoon, kay kining tanang makagulanan na to, muli-mulipay na to ang mensahe. Kamo makaingon gid ala, makaingon gid tinuod na kay samtang kadadlo mamalandong kamo. Dili tao ang pulong nga sama nato, pero sama siyang tao nga kamaong musulti nimo. Makawitis kimo ni ana. Kun na mo hunahuna, kamao siyang mo balabag sing munahuna. Kung imo nahuna nakinahanglan og koreksyon, ang imong nadawat nga pulong mo hatag nimo og thoughts o idea nga ang imong hunahuna di mao iyang tadlungon. Di ba pakanindotin ang klases kinabuhi? We have a companion that is invisible. He's real because he's feeding thoughts into our mind, directing us what to think. Kung atong ginahuna mga maot, mga di mao, iyatang sawayon. Di ba kanindot ang klases kinabuhi? Mao na ang true bride, we are being cleansed and purged every day by the word, the living word that we receive. I hope nga every one of you, bisag kamo mga batan o pamanuban kanyo karong gabi una, will have this kind of experience. Di parahan ninyo na may hinigugma. Di lamang igo nga kamo dunay home church. Yes, thank you sa inyong support. Bisag pamatanon pa kamabot. Kini mensahe, this will produce ladies out of girls, the prophet said, and this will produce gentlemen out of boys. But this will produce matured Christians, matured believers. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Lastly, as we sing a short chorus, then I request Brother Manny to close with a closing prayer. I know the Lord will answer all my prayers.
I know the Lord will answer all my prayer, for He chose me as His bride, give to me eternal life. I know the Lord will answer all my prayer. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. You visited us, Lord, in our age and time. Oh, how wonderful, Lord. How wonderful to see that gift, that work of the Spirit. It was Elohim talking to Abraham. Hallelujah, Lord. Motivation, Lord. It motivated us, Lord, to serve you more. Motivation and encouragement, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. What is your promise, Lord? You have your own way. You see our heart, our desires, Lord. So, Lord, in your own way, Lord. Hallelujah. That's the reason why you unfold this, that we may behold your glory, Lord.
Ang Diyos magmay sa tuntunan. Till Sunday, kita liwat. God bless everyone.